Thank you for clicking this video. By the way, I'm Ram De Leon of Ram De Leon Vlogs, and thank you for visiting my channel. So, for this episode 4, mag-a-answer tayo ng 10 questions about kay Kia Sonet. And before that, kakain tayo kasi may experience natin yung first drive-thru natin. Pupunta na tayo ng BGC today. And then, sa mga hindi pa pala nakakapanood, 3 episodes natin. Yung episode 1, kung saan natin kinuha si Muzan. Episode 2, yung about sa pagkapatent and car wash. And yung episode 3 natin, ito yung latest, yung sa pagpapablessing sa kanya. So, ilalagay ko na lang sa description box yung mga links para naman makakatch up yung ibang mga viewers natin. So, for more adventures to come, and kung gusto niyo mga ganitong klaseng content, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para maging updated ka sa mga future road trips pa natin. Okay? So, I think pwede na tayong umalis. Let's go! Ito na ang first drive-thru namin. Ito tayo sa McDo. Good afternoon. One Big Mac meal. Regular. First drive-thru. Pakayabang. Pwede na mong... Pay daw, pay. Eto, pay. Wala. Hi, ate! Hello po! Thank you! So guys, waiting lang kami dun sa french fries kasi sabi ni ate kanina ay 5 minutes pa daw. Pero nabigay na sa amin yung drinks and yung mga burgers. So waiting lang kami dito sa labas ng McDo. Na yung fries. Thank you, kuya! Ang galing niya nang mag-park. Galing niya nang mag-reverse parking. Very good. So guys, inabutan na kami ng gabi at ulan dito. So, need na naming umuwi. Hello guys! So, nakauwi na kami dito sa condo. And actually, itong video na to, itong part ng video na to, i-retake namin kasi ang nangyari ay na-corrupt yung mismong video nung dinidiscuss namin to dun sa loob ng kotse nung isang araw. So, ayun, ngayon ulit namin i-share yung 10 things kung bakit namin kinuha si Kia Sonet SX kumpara sa iba. So, if meron kayong plan na kumuha ng car or meron kayong plan na mag-upgrade, baka pwede nyo makonsider to si Kia Sonet SX. Kasi, i-share namin yung 10 things na and reasons kung bakit namin talaga siya kinuha. So, meron kami ni-ready dito na 10
facts or 10 questions na pwede naming sagutin para at least magkaroon din na kayong idea. Baka ito na yung sa inyo para kumuha ng car. Okay, so reason number 1. Based dito, bakit si Kia Sonet yung kinuha at hindi ibang brand? Actually guys, no, nung before kami mag-decide na si Kia Sonet SX yung kunin namin, marami kaming mga ni-research na cars and brands. Like for example, BRV talaga yung gusto kong kunin before. Tapos meron din kaming BYD. Tapos, syempre, chinek lang din namin yung Tesla if kakayanin ba? Pero, syempre, medyo mahal yun. May mga Chinese brands din. Kasi dito sa condo, may mga nakapark like Changan, no? Changan, Cherry? May Cherry ba tayo nakikita? Geely. Geely. Oo, Geely. Kasi yung isang friend namin, naka-Geely din. And nakita namin kasi yung kung gaano kaganda yung mismong car niya. And, yun. Medyo kasi hindi may kulang kunyari dito sa isang car gusto namin may moonroof tapos yung isa wala and all. So no, nakita namin yung Kia Sonet, parang ang perfect niya for us kasi even though na nasa kanya yung mga features na gusto namin, hindi ganun kamahal yung price niya. Ano siya, subcompact SUV. So parang siniksik siya sa isang car pero hindi nag-sacrifice yung quality and yung itsura ng mismong kotse. And yung pag-research pala namin way back 2024 pa, kung makikita nyo yung YouTube history namin, almost lahat ng nagva-vlog ata ng Kia Sonet SX, way back 2024, almost napanood na namin yung launching, yung test drive, yung mga pros and cons and all. So, talagang nahikayat kami na kumuha talaga ng Kia Sonet this year. Dapat last year pa pero hindi pa talaga kasi kami nakakapag-ipon and all, no? So, recently lang talaga nagkaroon ng perfect time para makakuha ng car. Okay, reason number 2 kung bakit si Kia Sonet SX yung kinuha namin. Base dito sa text, paano nyo na-discover ang Kia Sonet SX? Mukhang ako muna yung makakasagot na ito. Quick story, no? Kasi, nung nagti-TikTok lang kami, every gabi kasi, before kami matulog, no, syempre, nagbabrowse kami sa TikTok and all, pampaantok. And then, one night, nakakita kami ng isang vlog or parang short clip lang naman, no, kay Pamela. Hi, Pamela. If you're watching, hello, shout out. Ayun, nakita namin yung adventure and kung paano yan nakuha yung Kia Sonet SX. So, may mga videos kasi na LX or EX, tama no? LX pati EX. Pero, yun yung first time namin nakakita ng isang vlog or short clip sa TikTok na kumuha ng SX. So, syempre, na-browse namin and na-visit namin yung profile ni Pamela and all. And based dun kasi sa video, very okay. Ang number 1 na highlight ni Pamela dun is maganda yung customer service na naging agent nila. Ang very big factor, big factor kasi sa amin yung mga after sales and all kasi yung iba mga agents makabenta lang and all tapos sahayaan ka na. Paano kapag may mangyari sa car and all. So, mukhang nabudol kami ni Pamela that time. Kaya, nung pag-check namin yung video niya, tinanong agad namin siya kung sino naging agent niya, kung saang kasa siya kumuha. And sabi naman niya, si Joseph nga, yung kinuha niyang sales agent, and si Joseph is located siya sa Kia New Manila. So, we did our research na, and then kami na mismo yung kumontak dun kay Joseph, and then the rest was history. Ako, paano ko na-discover? Since last year nga kasi, naghahanap na kami ng mga cars na pwede namin kunin. And then, parang ang naging number 1 namin is BRV at saka Raze. Pero kasi, gusto namin sana may moonroof, may sunroof. Pangyabang lang, sunroof and moonroof. And sakto, nagkaroon ng announcement si Kia na may release silang bagong car, which is the Sonet. Anong month yun? I think June siya na-release eh. Pero yung teasers ata mga 4th week ng May or gano'n. Oo nga, almost birthday mo. Yeah. Parang period ng birthday mo. Dapat kasi ano siya, parang birthday. Oo, parang birthday gift. Oo, tapos kaka-release lang dito sa Philippines that time. So, buti na lang nag-wait kami. Hindi namin pinush yung Raze tsaka yung BRV. And then, ayan, nung nirelease na yung Sonet,
dun, naging curious kami. Halos lahat na, yun nga, pinanood na namin lahat ng mga reviews, vlogs about Kia Sonet. And then, yeah, thankfully, na namin. Ayun, ito na. Yay! Okay, so reason number 3 kung bakit namin kinuha si Kia Sonet SX. So, reason number 3, ang tanong dito ay, kamusta ang exterior? Forma ba talaga? Or maporma ba talaga? So, ako muna unang sasagot. So, kasi nung sa mga videos, makikita nyo na agad na kunyari kung HD or 4K yung resolution nung YouTube video, maganda na siya as is kasi makintab, maporma and all. Pero, ibang-iba talaga kasi yung itsura niya kapag nakita niyo siya in actual, no? Kung naging tao yon, pogi talaga. Sobrang head turner, talaga mapapatingin ka kasi hindi siya yung usual na car na makikita mo outside. Talagang alam mo na, okay, parang kaka-release lang nito, bago to sa Philippines and all. Kasi sobrang eye-catching niya. Talagang magugustuhan mo na bumili at magkaroon ka nung kotse na yun. Lalo na nasa hype kami nung paghahanap ng car kasi this is going ito yung magiging first car namin if ever. Syempre gusto naman namin yung sulit yung itsura, sulit din yung price and all kasi ayaw din namin magsayang ng time pati ng budget. Ayun, same. Sobrang pogi. Syempre isang factor din yung exterior na dapat syempre as a first car dapat yung makikita mo palang smile ka na, happy ka na kasi nga sobrang eye-catching. Hindi mo talaga iisipin na subcompact siya, no? Oo, hindi mo siya iisipin subcompact kasi yung exterior niya parang pwede na siyang humilera dun sa mga SUVs talaga. Tapos, ito pa yung napansin namin, no? Ang difference kasi ni Kia Sonet SX, in particular, no, compare sa iba, kapag gabi, yun yung napansin ko, yung headlight niya dun sa likod, di ba yung iba parang dalawang pula lang sa gilid. Pero ang angas kasi kapag nakita mo siya ng gabi na nakakunwari stop and all or yung brake light yung tawag. Ano siya, linya talaga siya na pula, ganun. Talagang maiisip mo na sobrang modern and current nung car. So, kapag nakakita kayo one time sa kalsada, talagang alam niyo na, ay okay, Kia Sonet yun kasi isang line yung red, unlike sa iba na dalawa. So yun, sobrang pogi, sobrang ganda talaga in person. Yung front mismo, sobrang pogi niya. Yung chrome tiger nose grill design. So, hindi siya yung usual. Okay, so reason number 4 kung bakit kami kumuha ng Kia Sonet SX. So yung number 4 ay, sulit ba ang interior features? Yes! You get a 10.25, I think 25-inch touchscreen digital cluster. Yung infotainment niya din, same, 10.25-inch. And then, push start, may cruise control. Maganda din yung sa infotainment niya na may mga physical buttons, so hindi lahat touchscreen niya. Yun, and then sinabi na rin niya kanina, no, yung about sa infotainment, fully digital siya, hindi siya yung analog and all. So, pwede mo siyang ma-check from time to time kung ano gusto mong makita. Ayun yung tulad ng sinabi niya kanina about dun sa infotainment, meron na tayong wireless Apple CarPlay, pati Android Auto. Oo. Pati, madali nang i-connect yung phone sa infotainment as is. Kasi nung kapag kunwari magdadrive kami and all, no, parang papasok na, then madedetect niya na okay, ito na yung phone ni Carlo and ito na yung phone ko, ganyan. So sobrang easy i-navigate nung mismong ecosystem ni Kia Sonet papunta dun sa phone and vice versa. And then yun nga, fully digital siya, yung sa may bandang driver seat, no. Hindi siya analog. Ayun, fully digital na siya, yung kanina sa speedometer and all. So, very current kasi makikita mo siya kahit gabi kasi talagang digital siya. And then, yun, so I agree dun sa mga buttons kasi kapag kunwari nagda-drive siya, no, hindi niya natitignan yung mismong infotainment kung may ililipat siya and all. Kasi meron na rin siya dun sa mismong wheel, yung sa may hawakan sa steering wheel, madali siyang i-next, i-pause and all. Tapos, may mga actual button siya na same feature lang din nung nandun sa mismong infotainment system. And then, interior-wise, malamig yung loob, leather seat, tama no, leather yung mga seats sa lahat, kahit dun sa passenger
seat, car, dun sa driver, pati dun sa likod. Malaki rin yung space dun sa mismong likod. So, may mga gamit na rin kami doon and hindi pa namin natatry kasi na mag-grocery. So, baka next time, itry namin kung gaano siya, next vlog, titignan namin kung gaano siya mamamaximize yung loob na, yung likod na space. And, what else? Napo-fold siya 60 by 40 din. Napo-fold. So, malaki din yung nagiging space sa likod, if ever. 5-seaters lang talaga siya. Pero, if, kunyari, dalawa lang naman kayo, or small family lang kayo, perfectong car for you guys. Also, for the price point, may na siya, wireless charging. So, ipapasok niyo lang yung cellphone niyo doon, then mag-charge siya bigla. And marami rin siyang USB ports. Merong USB-A na isa sa harap, tapos isang Type-C sa harap din, tapos dalawang USB-C Type-C sa likod. Oo. So, kapag may mga friends kayo na gusto maki-charge, pwede nilang gamitin yung nasa likod. Tsaka dalawa din yung rear vent sa likod. So, hindi mag-aagawan sa lamig. Oo. Kasi taga may aircon dedicated for them. And, of course, syempre, kaya namin kinuha tong Kia Sonet SX. Part ng interior niya is may sunroof siya. Ayun, so reason number 5 kung bakit namin kinuha si Kia Sonet SX. Ang question dito ay, quote-unquote, yung sunroof. Okay, so speaking of sunroof talaga, ano to? Game changer siya. Malaking factor kung bakit namin kinuha talaga si Kia Sonet SX. Kasi, gusto namin yung modern yung design, and may plano kasi kaming pumunta ng Baguio or ng Tagaytay. Gusto din namin makita yung taas and all, and alam mo, para mangangampanya ka, gusto mo rin tumayo minsan, and may video pala si Kocho pati si Carlo dun sa IG, in IG story na yon. So, if ever na gusto niyo makita, ilalagay ko na lang din dito sa vlog. Pero yun, nakikipagsabayan na talaga din si Kia sa mga modern kasi nga, one of the features na itong SX is may sunroof na siya. If gusto nyo manood ng ulan tuwing gabi or gusto nyo lang magmayabang sa labas, so, this is the perfect car for you guys. Yan, perfect for road trips. So, pag nakatambay lang kayo sa parking, and pang Instagram reels or stories nga. Tulad ng ginawa namin last time ni Kocho. Okay, so reason number 6 kung bakit namin kinuha si Kia Sonet SX. Ang tanong dito ay, fuel efficient ba siya? So, I think hindi ako yung makakasagot and right person. So, si Carlo ang sasagot nitong question na to. So, fuel efficient na. Fuel efficient. Sa city driving, average of 6 to 8 kilometers per liter. Medyo magbaba siya since matraffic dito sa area namin, which is sa Ortigas Avenue Extension. So, yun lang yung cons kasi nga depende din sa area nyo kasi kung matraffic or hindi. Pero nung na-try namin siya sa BGC, and then other parts ng Taytay na hindi masyadong traffic, yan, umabot naman kami ng 10 kilometers per liter for city driving. Highway hindi ko pa siya na drive sa highway. So, like yung mga skyway, expressway, ganyan. So, wala pa akong data for that one. Wala pa kasi kami mga RFID, mga easy trip, ano pa yun? Yung mga ganun, yung mga RFID. So, next vlog natin i-feature kung paano kami kukuha ng mga RFIDs and all para makaka-travel na rin tayo both north and south part ng Metro Manila. And then when it comes to fuel efficiency, ni Kia Sonet, naka 1.5 liter gas engine siya. So, yung pagkaka-explain sa amin nung sales agent nila kuya sa Kia Sonet SX, ayun, malakas siyang, hindi naman humarurot, pero malakas umandar, pero hindi ganun halos magsasacrifice yung gas nyo. Syempre, nasa usage na rin yun, guys, kung paano nyo siya gagamitin and all. So, since nagmamahal yung gas talaga, currently, naka 66
Ata, 66 pesos per liter dahil sa, alam nyo na, sa mga nagaganap all around the world. Gera. Oo. So, kailangan talaga nating magtipid from time to time. Actually, meron kaming Caltex card. Yes, so, yun nga pala. Discount ng 2 pesos. Yes, so, nung nag-avail kami na itong Kia Sonet SX sa New Manila, hindi namin sure kung freebie ba to or hindi, pero nabigyan kasi kami ng parang Caltex card na every liter na ang kukunin namin is yung premium or yung platinum na 95 something. Merong 2 pesos na discount. So, sobrang helpful nun, and we're very grateful na even though na nagmamahal yung gas, at least meron nababawa siya from time to time kasi every piso counts nga sa gas. Okay, so reason number 7, yan, pang 7 na tayo, bakit namin kinuha to si Kia Sonet SX compare sa iba? Ang question dito ay, komportable ba sakyan? Okay, so I think ako muna yung makaka-answer nito, no? So, as a passenger, no, netong Kia Sonet SX, I can say na, ako kasi is 5'10", yung height ko, and even though na subcompact siya, hindi ko na-feel na masikip siya. Kasi pwede mo siyang i-adjust na paharap, palikod. So, kung kailangan nyo ng legroom and all, kayang-kaya na ito ni Kia Sonet SX. Komportable ba siya? Yes. Hindi naman din sa sobrang lambot ng upuan and all. Pero alam mo yung parang sakto lang sa feels na city driving, hindi ka mamumulikat or hindi ka mangangalay sa upuan kasi even though na naka-leather siya, mafe-feel mo na comfy dun sa loob. Yes. Perfect for daily use. And I think perfect din siya for long drives. Hindi masikip, hindi rin matatag. Yeah. Oo. Maganda yung suspension niya. Ano pa ba? Kasi siya talaga yung nagda-drive. So, talagang siya yung nakaka-experience if komportable ba i-drive yung Kia Sonet. Yeah, yung seats niya maganda. Parang medyo upright siya. Tapos, adjustable din. Pwede mo ding taasan yung height. Yung view mo as a driver, dun sa seat mo, hindi naman nakaharang yung infotainment. Saktong-sakto lang siya dun sa... Yeah, sakto lang. And then, yun nga, pwede mo din i-adjust yung seat mo pataas. So, sa eye level ko, saktong-sakto lang din. I'm 5'7". 5'7" lang siya, guys. No? Pero, yun. Comfy siya i-drive compare dun sa na-test drive ko before at saka... Dun sa dalawang cars na na-test drive niya during driving school, yung kotse ay... Vios and Wigo. So, alam niyo naman, guys, yung Wigo is talagang, kung subcompact na tong SX, mas maliit pa siya. Yeah. Tapos yung usual na Vios na sedan. Yeah. So, medyo may adjustment lang kasi medyo mataas si Sonet. 205mm ata yung height, yung clearance niya. Medyo matangkad siya. So, pero yun, ganda. Okay, so reason number 8 na tayo, bakit namin kinuha si Kia Sonet SX. Ang sabi dito ay, kung safe ba daw talaga si Kia Sonet, especially sa drivers or sa mga nagda-drive, kung safe ba siya? Answer, yes. As a new driver, wala pang 1 month. sobrang recent yung driver. Feeling secured dahil sa features ni Sonet SX. Meron siyang may mga airbags and all. Tapos yung sa mismo, yung pag-preno and accelerate. Yun, may ADAS siya per level 1. So may cruise control, may lane keeping assist, lane departure warning, may hill assist, may reverse cam din. So, medyo madali na mag-park, reverse parking. Nakakatakot, guys, kapag titignan niyo yung camera ng reverse kasi parang nasa horror. Pero very helpful daw yun kasi at least hindi na siya yung tumitingin sa likod kasi may camera na built-in. Si Kia Sonet SX. Tapos, safe siya. May airbags. Unfortunately, 2 lang. Pero yun naman yung ayaw nating gamitin, no, yung airbags. Pero just in case ang magkaroon ng emergency, meron si Kia Sonet SX nun. Yung steering wheel niya, sobrang gaat. Kahit finger lang gano'n. Susunod siya. And then yun nga, yung lane keeping assist, napaka-helpful din niya para hindi ka mawala sa linya mo. So, as a new driver, syempre minsan hindi ka pa sanay.
So, very helpful siya. Nakikita ko yun. Nag-auto steer siya pag nawawala ka sa linya. Then, sa acceleration, tsaka sa brake, super responsive. Kasi yung sa driving school niya, guys, na share niya, na parang, it's either sa Vios or sa Wigo, oo. Parang kailangan mong effortan. Oo, tapos kailangan mo pang pakinggan kung nape-press mo ba yung accelerator or yung gas ng right. Ng tama. Or, pero dito sa Sonet, nung nag-test drive ka at first. Sa test drive pa lang, sobrang smooth na talaga niya. Sobrang dali niyang i-drive. Sobrang gaan. And then when it comes to the suspension, syempre depende siya sa road. Pero if yung road is patag naman, and then may small bumps, hindi siya masyadong ramdam. So, good for Sonet. Part na yan. Ayun, and may napansin din kami, no, nung nag-test drive din kami ng Kia Sonet SX, may noise cancellation. I mean, hindi namin naririnig. By the way, 5 kami doon na nag-test drive, no, sa loob. Then, syempre, siya yung nagda-drive. Hindi namin halos rinig yung mga noise, yung mga busina, sa labas yung mga conversation ng mga tao. Parang may may parang built-in na cover na hindi namin marinig. So, talaga makakapag-focus ka dun sa mismong road kasi walang distraction kang maririnig. So, siguro may yung mga beep-beep ng mga jeep or ng mga buses, maririnig mo siya. Pero yung mga ingay sa labas talaga, hindi mo siya halos maririnig. Okay, second to the last, no, reason number 9 kung bakit namin kinuha si Kia Sonet SX. Ang sabi dito ay, tanong, maganda ba ang after-sales service? Okay, so mukhang ako yung makakasagot ito kasi ako yung kumakausap dun sa sales agent namin, which is si Joseph. So, share ko lang din, quick story. When it comes to the after sales, from the start naman, before kami kumuha and until now, actually, kachat lang din natin si Joseph kanina, talagang chine-check na parang, sir, kamusta po yung car? Saan po kayo? Ganyan ka, if may questions and all. So, I can say na nung una naming nakita yung video ni Pamela until now, I can say na okay yung after service sa Kia New Manila. So, if ever na interested din kayo kumuha, message lang din si Joseph. Hanapin niyo siya sa Facebook, sa TikTok. I think may TikTok siya and Instagram. Kasi may mga kasa din, na yun kayo sinabi ko kanina, na parang basta makabenta na lang and all or makakota, okay na. Pero I can say, and proven and tested to, na kapag may mga queries kami about Kia Sonet, very, very responsive, and they are willing to help talaga to share their knowledge na about sa engine, about sa Kia Sonet as a whole, sa mga processes sa LTO or sa mga receipts. So, okay na yung after sales service ni Kia Sonet, ni Kia New Manila. Also, not sure if lahat ng kasa, pero sa New Manila kasi 2 weeks lang. So, may plaka na kami 2 weeks lang. Yes, oo. So, masishare namin yung details na yan dun sa next episode namin kasi dun namin ikukwento yung timeline from the day na nakausap namin si Joseph until nung nakuha namin yung plate number namin. Kasama dun yung OR, pati yung CR. So, watch out for that next video. And last question, reason number 10 kung bakit namin kunuha si Kia Sonet SX. Ang sabi dito ay, worth it ba talaga ang Kia Sonet SX? So, based naman dun sa mga na-discuss natin, from 1 to 9, we can say na it's a yes. 100%. 100%. Okay na okay si Kia Sonet SX. Pagdating sa price, I think yung base car nila or yung base model nila, hindi pa to pumapatong ng 1 million. Siguro mga around 800, 900. Oo. Pero yung quality naman nun is parang almost the same na nung mga ibang mga nasa top of the line. And then yung Kia Sonet SX kasi ito yung top of the line na variant ni Kia Sonet. So, it ranges mga around 1.1 blah 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 something. So, kung i-compare nyo sa iba, yung price point nun, tapos kung ano yung makukuha yung features, we can say na go for Kia Sonet SX na talaga. Pagdating naman sa itsura, yun nga, sabi namin kanina, sobrang head turn, taga mapapatingin ka, and may inggit ka kapag nakita mo to sa kalsada. Very current and modern yung itsura niya, kasi talagang sobrang pogi na in person.
And then, interior, okay naman din. Exterior-wise, okay din. And yung fuel consumption, actually, parang nung kinuha namin si Kia Sonet SX, i-clear na nga natin si Muzan. Nung kinuha natin si Muzan, until na parang nakakadalawang pagas pa lang kami. So, kapag mga nasa city driving lang naman kayo and all, sobrang matipid niya talaga. Yeah, same with the Ram. Great value for the price. Ang daming features, especially sa top of the line, yung ADAS niya. So, super helpful. Yung looks, katulad sila niya, super pogi. And perfect car siya, I think, for beginners like me. Mga new drivers dyan, perfect first car siya. So, ayun lang guys, yun yung 10 reasons kung bakit namin kinuha si Muzan as our first car. Especially, bagong driver lang din to si Carlo. So, if ever na naghahanap kayo ng sign, maybe ito na talaga yung sign para kumuha kayo ng car and i-consider si Kia Sonet SX. Pwede naman kayo pumunta sa other casas or Kia stores. Then, i-test drive nyo muna para malaman nyo yung sinasabi namin about the cruise control, the safetyness, and all, and the features as a whole ng mismong car. Okay, so kung nagustuhan nyo tong video natin for today, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para mag-i-updated pa kayo sa mga gagawin pa nating other videos and mga other ganaps kasama si Kia Sonet and si Muzan. Okay? Again, this is Ram from Ram De Leon Vlogs and I'm with Carlo and Kanao. Bye-bye!